Praise God. Isa pong malakas ulit na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Nicole, for that powerful testimony. Amen. Today, before we start, I just want also to say congratulations sa another batch of graduate students. Pwede po ba palakpakan natin sila? I think we have here, sino pa ba yung mga bagong graduate dito? Si Fergus! Yay! Nagtataka ako bakit parang iba-iba yung graduation. Si Nasha din, hindi pa parang medyo matagal pa yung kay Nasha. Hindi pala pare-parehas. Okay? So are you excited sa gagawin ni Lord today? Amen. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po for this wonderful day. In spite of busyness, Lord, nakita mo rin yung crisis sa aming bansa. But we will continue to trust in you. Lord, sometimes we cannot understand ano yung mga nangyayari sa amin. Nadadala kami ng mga tao sa paligid namin, ng social media, uncontrolled emotions. Lord, we just want to say sorry. And today, we surrender everything to you, Lord. We will continue to rely only in you, especially to your word written in the Bible. And as we study your word, Lord, anoint your servant as I share your word. And we invite your presence, the Holy Spirit, to teach us today. Ninisin mo po ang aming mga puso ng iyong banal na dugo. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga nasabi, nagawa, naisip. Lord, narinig na hindi galing sa iyo. Lord, forgive us. Let your will be done today. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise God. The title that I'm going to share to you today is, Do you have enough oil? Okay, so pwede po ba basahin natin ito? 1, 2, 3, go! Sa Tagalog, meron ka bang, sapat pang oil na natitira sa'yo? Okay, o langis, okay? Now, siguro alam nating lahat ngayon, kitang-kita ng ating dalawang mata, na ang buong mundo po ngayon ay nakaka-experience ng oil crisis. Tama po ba? Because of Iran versus USA and Israel war, affected po ang lahat ng bansa. Dito po sa Pilipinas, as we can see, nagtataasan lahat ng oil. Tama. 'Di ba ako ngayon ay pag nag-iikot ako, nagbabike na lang po ako, okay? Kasi nga sobrang taas talaga ng presyo ng langis. Nagtaasan na rin daw po ang bilihin at halos lahat ng tao ngayon ay gagawa ng paraan para lang makatipid. Amen. Now, hindi tayo lahat prepared sa ganitong biglaang krisis na nangyari sa buong mundo. So now, while the world is experiencing oil crisis, we believers must be preparing our oil. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon in our text from the book of Matthew, chapter 25, 1 to 13. It is written, at the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Itong version na ito is NIV, virgins yung sinabi, pero iba bridegrooms, okay? So, it will be like the 10 virgins who took the lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Then at midnight, the cry rang out, sabi, here's the bridegroom! Come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Then the foolish one said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil,
the bridegroom arrived. So the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. Then later the others also came. Sabi po, Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Dito po iikot yung ating pag-aaralan ngayon. Now, Jewish weddings, nung araw, balikan natin yung storya nito, para maintindihan natin, punta tayo nung panahon nila. Okay? Panahon natin, hindi natin maiintindihan ito. Punta tayo nung panahon nila. So before, the Jewish weddings in the first century often took place at the end of harvest time. Ibig sabihin, kapag may mga kinakasal daw nung araw, magpapakasal sila kapag harvest time na. Bakit? Kasi may ani na eh. Di ba? Marami nang papakain, marami nang handa, may mga budgets na. And I think I have a picture here. There was a big gathering of the people. Daghan yan. So there was usually lots of food, daghang pagkain, daghang drinks, may mga music din, and at the same time, they were dancing. Makikita nyo po sa picture. And the guests wore special clothes. Nagsusuot daw po sila ng mga magagandang damit. So the bride and her close friends would wait at her family home until the groom came and got her to take her to the place that would be their home. Now, all the bridesmaids helped the bride get ready for the wedding. I think parang parehas lang din sa panahon natin ngayon, di ba? May bridesmaid. At ang bridesmaid, sa madaling salita, siya yung katulong, tama, ng bride. Okay? Kaya nga, bridesmaid. Okay? So, ang wedding nila noon ay nagsisimula po hindi ng umaga, hindi ng hapon, pero gabi. No? Kaya nga may mga dala-dala silang lamps. So the bridesmaid had to plan ahead and be ready with their lamps whenever the bridegroom finally came. So nung araw po, ito po yung itsura ng lamp. Sige po. So a lamp in the ancient setting was a small hand clay lamp which used olive oil as its fuel. And without oil, walang ilaw. Bakit? Kasi wala pa nung araw mga solar. Wala pa nung araw Davao Light. Tama. Imagine nyo na, wala pa nung araw yung mga ganito, yung mga LED lights. Yan yung mga wala pa niya nung araw. Okay? Kaya yung ilaw nila is ganyan, is lamp, may oil. Now, so the bridesmaid would hold up their oil lamp so the bridegroom could see each other. Now, after the bridesmaid got the bride ready, they waited for groom to come. Prepared na lahat, pero maghihintay daw sila sa groom. So no one but the groom's father knew the exact time that the groom would come. Wala daw nakakaalam kung anong oras at darating yung groom, ang nakakaalam lang daw yung tatay. So they kept their lamps lit. Nakailaw lang so they would be ready when the groom came. Now in this parable, meron daw pong 10 bridesmaid. Habang naghihintay sila, sila daw po ay inantok at nakatulog. Then unexpectedly, habang sila ay natutulog, yun na nga, may sumisigaw. Kasi pag dumadating na yung groom, here comes the groom! Okay? Siyempre, wala pa naman may araw, tama? Here comes the groom. So magre-ready na daw sila, no? So the groom came, the bridesmaid woke up, they fixed their lamps. But the 5 foolish virgin girls or bridesmaids noticed that their lamps had run out of oil and had burned out. Patay! Yung oil natin, mauubos na.
So these 5 foolish people, hindi ako nagsabi nun ha, it's the Bible, they asked the wise girls for oil. Day, pengi man oil. But the wise girls did not have extra. So they had only enough to keep their own lamps burning. Then the foolish girls had to go and try to find more oil for the lamps. Hanap daw sila. They were too busy trying to find oil. Dahil dumating na nga yung groom, they went inside and began the celebrations. Pagpasok lahat ng bisita, the groom shut the door and locked it so no strangers could get inside. So unexpectedly, dumating yung groom, pasok na lahat, celebrate na lahat. Ginagawa ng groom nung araw, siya magsasara ng pinto, pak! Kaya lang nung masara daw ang pinto, I think I have a picture here, dumating na yung 5. Kaya lang pagpasok nila, sarado na. At ang sabi ng Bible, Matthew 25:11-12, later, the others also came. Then they said, Lord, Lord, ayo, ayo, open the door for us. Pasulod mi. Pasudla mi. Ito na lang, di Bisaya ang ano nung araw, ano? English lang. Jewish, no? Hebrew. But he replied, alam niyo po sabi, truly I tell you, I don't know you. Ang masakit, nung papasok na sila, sabi po, sino mo? Sina mo? Kinsa mo? Bumili lang kami ng oil po. Kaya nga, kinsa mo? Nakuha niyo yung parable. Now, what are the characteristics? Meron kasing 2 uri ng tao na sinabi dito ng Bible. Actually, these words is from the Lord, no? Mahilig siya sa mga parables para maintindihan nating mabuti yung kanyang tinuturo. Now, what are the characteristics of the wise and foolish people in this parable? Unang-una, tingnan natin, pag-aralan muna natin yung foolish. Anong merong characteristics yung foolish? Letter A, unpreparedness o kawalan ng paghahanda. Pwede po ba basahin natin ito? Please, 1, 2, 3, go. Parang di kayo handa magbasa. So, unpreparedness o kawalan ng paghahanda. Verse 3, listen church. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. May dalang lamp, pero kulang yung oil. So ang taong foolish, hindi sila handa sa buhay. Hindi nila pinaghahandaan ang kinabukasan. Wala silang pakialam. Are you still there? Sunday na. Alam na nga na 10:30 yung start ng church. Gumising ng 10:20. Hindi pa alam kung ano yung isusuot. Hindi pa nakakaplantsa. Unprepared. Sinabihan na nga ni mama at ni papa sa tulong pa ni pastor. Wag na muna pag-uyab-uyab diha.
Kaya lang binaliwala. Isang araw yung kanyang uyab. Nakita niya may kasamang iba. Dahil bata pa nga, hindi pa matured yung emotion. Wala nang gana sa buhay. Unprepared. Ito pa. Exam week na. Ayun, napasarap kaka-Facebook. Mobile Legends whole day. Nung exam na walang sagot, ayun, bumagsak. Unprepared. So, ang taong foolish, hindi sila naghahanda. Letter B. Distracted with wrong priorities o nagugulo dahil sa mga maling prioridad. Verse 5. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Ang drowsy po dito, it means feeling tired or sleepy, and they became fall asleep. Church, listen. Itong bridegroom o bridesmaids na nga na ito, alam na nga nila na kulang yung dala nilang oil. Wala na nga silang dalang oil. Yung oras sana na natitira nila na naghihintay, bumili na sana sila. Tama? Wala pa yung bridegroom eh. So, imbes na yung oras na meron sila, ang ginawa nila, bumili sila ng oil, habang wala pa, dumiskarte na sila, ang problema, natulog. So, bahala na anong mangyari. So, ang taong foolish, laging distracted sa mga wrong priorities. Letter C. Always begging, but unwilling to strategize. Sa Tagalog, palahingi, ayaw dumiskarte. Verse 8, look at the foolish people here. The foolish one said to the wise, "Give us some oil. Our lamps are going out." Look at here, look at this carefully. Wala naman sinabing bulag yung foolish. Wala namang sinabing piyang, wala ding sinabing very old na hindi na sila masyadong makagalaw, or any physical defect. Meaning, kompleto ito. Able sila, malakas sila, kaya lang, as we can see, lagi silang umaasa sa iba. Malusog naman, kaya lang ayaw magtrabaho. Okay naman siya. Matalino naman. Ayaw dumiskarte. So the foolish people, palahingi. Ayaw dumiskarte. Parang tahimik kayo. Letter D. Character of foolish people here in this parable, easy to follow others' words without careful thinking of the results. Sa Tagalog, madaling sundin ang mga salita ng iba nang hindi maingat na iniisip ang resulta. Verse 9, look at what happened. No! They replied,
there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. So itong foolish people, dahil wala na nga silang extra oil, hindi man lang sila nag-isip. Sinabihan sila na bumili na lang kayo doon. Hindi nila naisip na nandyan na yung groom. Dumating na yung groom. Pag bumili kami, patay. Baka maiwan kami. So itong foolish people ay madaling maniwala sa sinasabi ng iba na hindi pinag-iisipan yung resulta. Pares po sa atin ito. Bigyan ko kayo ng isang example. Sinabihan ka ni friend, alam mo, ito yung magandang kurso ngayon. Ikaw naman, hindi mo pinag-isipan. O sige, mag-ano na lang ako, embalsamador. Sinabihan ka lang ni friend na ito yung magandang course o kaya gumaya ka sa kanya dahil kaibigan mo siya. Kaya lang di mo naman gusto yun. Nung na-experience mo, nandun ka na, ay, parang mali pala itong napili kong kurso. Di mo pinag-isipan. Easy to follow others' words without carefully thinking what's the result. Ito pa. Sinabi ng kaibigan mo, alam mo, bagay kayo ni Shan. Ikaw naman, dahil nakapanood ka ng love story kagabi, holiday, nag-Netflix ka, holiday eh. Na-relate mo. Na-fall ka kagad. Graduating ka na. So bigla kayong nag-break, affected ka. Another example. Crisis ng oil ngayon. Papaisip ka, mag-BYD kaya ako. Bili kaya ako ng electric bike. Electric car. Wow. Wala sa budget mo. Ala, sige, utang na. Maya-maya, lubog ka na sa utang. Sabi ng kaibigan mo, nako, tol, hindi na kailangan magsimba, pang mga mahihina lang yan. Sus! Alam mo, may ganyan ako kaibigan eh. Sama ka, tol. Church tayo. Sabi niya sa akin, ano ko? Weak. Oh, pare! Wow Tinignan ko siya eh. Okay, sige. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. So sabi na kaibigan mo, hindi na kailangan magsimba. Alam naman na ni Lord lahat. Maya-maya, isang araw, dahil ang dami mong beses hindi ka na nagsisimba, wala ka ng life group, wala ka na ngayong gana sa buhay, hanggang sa dahan-dahan, palubog ka ng palubog, ng palubog, ng palubog, ng palubog. Bakit? Si Satanas po, naloko ka. So foolish people, last, madaling maniwala sa sinasabi ng iba na hindi pinag-iisipan ang resulta. Sino dito nakarelate niyan? Taas ang kilay. Dinadissect ko lang hermeneutics lang natin. Okay. So, nandiyan na yung ganda ng Bible, ano po. Pwede ba isang malakas sa palakpak para kay Lord? Dito naman tayo sa wise. Sino dito gusto ng wise? Amen! Mga nasa likod talaga. On fire dun, no? Okay. So, anong merong karakter
yung mga wise people? Ayon din dito sa parable. Letter A, always prepared o palaging handa. Sabay-sabay po tayo basahin. 1, 2, 3, go! Sorry tinagalog ko na lang Verse 4, the wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So itong mga wise people pala, palagi silang handa, palagi silang ready. Lagi silang kompleto, buo, prepared, pinaghahandaan nila lahat ng mga bagay-bagay. Okay? So lahat, punta sila dito, pag-iisipan nila, anong gagawin nila, pag-iisipan nila, anong itatayo nila. Sige, pag-iisipan natin itong mabuti. So they are always prepared, palaging handa. So yung foolish people, laging unprepared. Walang pakialam. Pero yung mga wise people, lagi nilang pinaghahandaan lahat. Okay, sige, ngayon, single ako. Anong gagawin ko? Ano yung mga kailangan kong paghandaan? Pag nagkaroon na ako ng uyab, may nagpunit doon Pag pag nag-engage na ako, at pag married na ako, ano yung mga kailangan kong paghandaan? Hindi ito yung alam mo yun, naka-lipstick lang na pula. Talagang in love ka na. Naka-straight lang na buhok. Kahit talagang, ayaw na ayaw mo nang iwan. Hindi pala ganun lang itong pag-ibig. Kasi pag nag-asawa, iba na. Lalo na pag may mga anak na kami, 3 na kami, no? Hindi ko pa nga alam kung nagpapaganda pa yung asawa ko Kasi, 'di ba? Sa sobrang dami na palang priority. Ewan ko kung nagpe-prepare pa yung asawa ko Andiyan pa ba kayo? So the wise people always prepare. Letter B, knows their top priority. Alam kung ano ang kanilang priority. Basahin po natin ulit 1, 2, 3, go. Verse 5. The bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fall asleep. Now, dahil prepared itong wise at may dala silang extra oil, pwede na ngayon sila mag-rest. Tama. Naging drowsy sila Of course, bridesmaid sila. Sila magpe-prepare ng handa. Sila mag-aayos ng yung itsura ng bride. Di ba, pag di ba naka-attend na kayo ng kasal? Di ba, ang aga-aga mo, magpe-prepare ka ron, tutulungan mo yung ikakasal. So it's like same here. So dahil wise sila, ang ginawa nila, pinag-preparean nila lahat, alam nila yung kanilang priority, nagdala na sila ng oil, pinaghandaan na nila ito. So, pwede na ngayon sila mag-rest. Pwede na sila ngayon matulog habang naghihintay. Kaya lang, ang problema sa atin, maraming tao, wala nang ginagawa. Puro pa rest. Meron ba kayong kilalang ganyan? Hindi pa nag-uumpisa. Sabi niya, I need rest. Walang ginagawa. Wala pa nga nakaka-accomplish. Hindi niya pa nakukuha yung sa 100 niyang goals. Hindi niya pa nakukuha yung isa. Kaya lang ginagawa niya, tulog. Tulog sa umaga, tulog sa hapon, tulog sa gabi. Ang mga wise people, listen church, alam nila kung ano ang kanilang priority. At nakakakita ako ng mga ganyang tao ngayon. Because wow, ang galing naman ito. Maganda may ganyan tayo. Ngayong araw, ano bang priority mo? Hindi yung pag na-invite ka lang, tol, saan ka?
Calisthenics na. Talagang calisthenics na. Sige, mamaya na ako papasok. Sige, tara nga. Buhat-buhat muna tayo. Nakagalas. Okay. Sige, 1 oras to, ha. Okay, hindi naman masama, no? Kasi pampatibay dito yan. Tama? Pampaganda ng katawan yan, no? Amen. Para pag binato ka ng asawa mo, pang! Ah! Puro ka tulog, puro ka calisthenics! Ito ang sayo! Ayan, tibay na dito mo. Pong! Shield! Ay, nakamala sa script ko yun, ha? Sige. So, the wise people knows their top priority. Maganda meron kang ganyan. Alam mo yung gagawin mo. Ay, sige, mamaya na yan kasi may kailangan akong gawin. Hindi masama mag-say no, sa mga kaibigan. Tol, okay lang ba ganito? Hindi masama mag-say no. Kasi may priority ka eh. No, ako, may usapan kami ni Nice. Talagang ito na yung kailangan namin gawin. Ngayong araw, Papa, may bibilin tayo. Bibili tayo ng gatas, pupunta tayo sa church, paghahandaan natin ito. May biglaan na gaya. Punta ka dito sa bahay. Agaw. Siyempre, hindi ka makakahindi, di ba? Patay. Anong gagawin ko? Nag-usap na kami ni Nice naka-ready na eh. Nung sinabi sa akin yun, naku, sorry po. May ginagawa na po ako at may kailangan pa po kaming tapusin. Hindi pala masama yun, no? Kailangan alam mo yung priority mo sa pamilya mo, priority mo sa trabaho mo, at higit sa lahat yung priority mo kay Lord. Hindi yung sabog kang tao, alam mo yun, yung sabog na dami mo ginagawa pa. Dami mo ginagawa. Okay? So knows the top priority. Letter C, character of wise people, recognize the appropriate time to give. Sige pa, basahin natin ito. 1, 2, 3, go. Next. Alam. Yan. So listen to this carefully. Verse 9. Di ba nawalan na nga ng oil yung foolish people? Nanghihingi sila doon sa wise. O, tinan mo sabi ng wise. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. So as we can see here, ang mga taong wise, alam nila ang tamang oras para magbigay. Question, paano kung yung wise people dito, binigay din nila kung ano yung natitira sa kanila? Ano mangyari? Sila naman yung mauubusan. Iwan sila ngayon. Damay-damay ngayon. O church, remember this. Hindi masama magbigay. Hindi masama tumulong. Pero dapat kailangan ng discernment. Are you still there? Okay naman tumulong, di ba? May nanghihingi sa'yo. Kasi alam ng tao talaga that you are able. Kinakapitan ka talaga kasi nagbibigay ka ng lakas sa kanila eh. Alam nila that you are able eh. That you are wise. Kaya lang may mga tao naman kasi talaga na wala din sa lugar. No? Hindi din nag-iisip ng mabuti kasi baka yung tao na ito ay mautak din at may sariling diskarte din siya, no, na hindi man lang din pinaghandaan. Ikaw naman, imbis na pang budget mo pang ulam nyo, budget mo na yan pang bayad mo ng kuryente, budget mo na yan para sa mga importanteng bagay. Kaya lang minsan, nabubunot mo pa. No? Hindi ko sinasabi na masama yan, but dapat meron kang tamang discernment. Instead na you always give, maganda, di ba sabi, ano yung word na yon? Instead that you give fish,
Teach them how to catch fish. Ang problema sa atin minsan, parents, lalo-lalo na, love na naman talaga natin yung mga anak natin eh. Mga kapatid natin, lagi tayong nagbibigay sa kanila. Kaya lang minsan nagiging spoiled eh. Minsan nagiging wala na rin sa lugar. Instead that you give them a fish, bigyan mo sila ng, ito nga, mangisda ka, bala ka sa buhay mo. Tumiskarte ka. Amen? So the wise people, alam ang tamang oras kung paano magbigay. And letter D, last. Ready for the perfect timing. Ready for the perfect timing. Verse 10b. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. So isa sa karakter ng ang mga wise people, magaling sila sa timing. Are you still there? Kailangan ikaw, magaling ka din dyan. Marunong ka, teka lang, parang mainit ang ulo. Ay, wag ko muna kausapin. Di ba? May mga ganyan. Yung iba, ang init na nga ng ulo, nakita mo, kukulitin mo pa eh. Kaya ngayon, nagiging, yung super saiyan na tuloy. Ang mga wise, magaling. Alam nila yung tamang timing ng pag-text, tamang timing ng pagtawag, tamang timing ng season, tamang timing kung paano sasabihin yung mga sasabihin. Because they are wise. Ako, I'm a victim of foolish. Dati hindi rin ako marunong sa mga perfect timing. Isipin mo, nanligaw ako sa loob ng bus. Nagsabi ako dun sa crush ko, alam mo, may letter pa ako nilabas. Yung talagang emote na emote, in love ka na talaga sa kanya. No? Kakanood ko ata ng mga love story yon. La Bea Alonso, la Robin Padilla. In love ako eh. Kaya lang mali pala yung timing. Busted ngayon. At pasalamat din ako no, na nababasted ako nung araw. Kasi ayaw pala ni Lord. May pine-prepare pala si Lord para sa akin. O kaya yung mga nababasted dyan ha, I mean yung mga mga parang medyo, hindi, wag muna. Okay lang na. Okay lang na. Alam mo, okay lang na. Ako ang ginawa ko dahil nabasted ako, kasi meron akong mindset na ganito eh. Pero sa akin lang ito Pag lalo akong natatalo, or pag lalo akong napapahiya, o lalo akong napagtutulungan, ang ginagawa ko, lalo akong kinagalingan. Ganun Ako din, binasted mo ako Gagalingan ko sa buhay ko. O ngayon, hinambasted sa akin. Nagtitext. Uy, palike naman ito. Oh! Ako naman, hindi ko sinisin. Pinasted mo ako Hindi ko alam joke lang Ewan ko kung nakikita ako o hindi ko alam kasi mga seen or unseen na yan no? Hindi ko na lang nire-replyan. So bakit ba ako napunta doon? So listen church, again, going back. Kailangan alam mo lagi yung perfect timing. Magaling ka sa timing. Kaya yung mga wise people. Amen? Isang malakas sa palakpak para kay Lord. So matatapos na tayo. What's the lesson here? No? Sa lahat ng ating mga pinag-usapan natin ngayon, what's the lesson? Number 1, 10 bridesmaids represent you and me. Be prepared. So yung 10 tao pala na nandito, it represent you and me. No? The Lord will take only those who were ready for His second coming. The door will be shut against those who are not ready,
It will not be open to anyone who comes late. Darating yung time, di ba sabi ni Lord, babalik ako ulit. Kailangan maghanda kayo. Kapag hindi ka handa, darating yung time, ikaw yung masasaran ng pinto. Sa church po, open tayo sa mga lates. No. Pero tandaan, pag dumating si Lord, bawal ang late. So ang dahilan po, bakit daw tayo nandito, hindi lang dahil ligtas na tayo, amen? Hindi lang dahil gusto natin mag-serve, ang sarap makipag-fellowship sa mga believers. Hindi lang daw na hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay naman lahat yan. Pero dapat naghahanda ka rin. Imagine this. Tinawagan ka ng boss mo. Sabi niya sa'yo, Jiki. Sabi ni boss, punta ako dyan sa inyo bukas ha. Dyan ako magbe-breakfast. Wow. Okay lang, kahit natuyo. Basta pupunta ako dyan sa inyo. Anong gagawin mo? Ano tulog? Listen, hindi ba't maghahanda ka? Tama, general cleaning, yung mga spider mo, yung mga spider, mga agiw, lahat pa, lilinisan mo, magiging masipag ka, no, na mabilis. Tama? Di ba yung parang may automatic na bigla ka maglilinis, hindi ka naman naglilinis, bigla ka maglilinis, maghanda ka, magluluto ka, hindi ka naman nagluluto. Or ito na lang, kausapin ka ng ating former president, Tatay Digong. Dumating na yung time na free na siya. Amen! Tumawag sa inyo. Eugene, punta ako dyan sa farm nyo. Handa ka ng 10 baka. Okay. Hindi ba't maghahanda ka? Kasi may bisita ka. Lahat naman ng bisita mo di ba? Pero yung mga lagi na lang nasa inyo, hindi mo na pinaghahandaan eh. Di ba may mga taong lagi sa inyo, tama? May mga tao talaga na lagi pumunta sa inyo eh. At wala ka ng pakialam dyan eh, kasi automatic na eh. Minsan na nga nakakainis na eh, no? Ay, totoo yun, sabi ng Bible. Ang mga taong madalas pumupunta sa bahay ay madalas kakainisan ka. Kaya refrain. That's from Proverbs. No? Kaya wag ka masyadong, minsan-minsan lang. Pakisabi sa katabi mo, minsan-minsan lang. No. Now, the bridesmaid represent the people of God's church. And here is a strong admonition for the church to stay awake and alert spiritually. Ang ganda ng sinabi ni Paul, 1 Thessalonians 5:1-3. Now, my brothers and sisters, about time and dates we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sa pagdating daw ng ating Panginoon, it's like a thief. Wala daw nakakaalam. Nakakita na kayo na magnanakaw na, Te, magkawat mi mayang gabi, 3:00. Mananghid, no? Wala. So it's like a thief. Wala daw nakakaalam. In the night. At ang sabi, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. So dahil nga walang nakakaalam ng pagdating ng ating Panginoon, you must be prepared. Habang nagpe-prepare ka, sino ka doon? Are you the 5 wise person? Or are you the other group na wala kang pakialam? It's called foolish. So number 1, the 10 bridesmaid represents you and me. Be prepared. Number 2,
Make sure to have extra oil on hand at all times. Make sure to have extra oil on hand at all times. Now, every day of our lives, we should be available by putting on our lamps and filling it with oil, as the wise bridesmaid did. In the Old Testament po, oil was used for anointing kings, setting them apart for God's mission. I think I have a picture here. No, number 2, no, make sure to have extra oil at all times. Yan. Si Saul ay inanoint ni Samuel by the oil. No? Ganon din si David. Si David ay inanoint ni Samuel habang siya ay bata pa ng oil. Similarly, ganon din daw po sa atin. We are anointed in baptism and confirmation and set aside for a divine purpose. Kaya ka tinawag ni Lord, kaya ka nandito. Kasi sinet aside ka talaga ni Lord. Now, there may be crisis outside, but inside the church, there should be no lack. Kahit na may mga krisis sa labas, maganda tayo as believers, importante, laging puno o laging may naka-reserve na oil para sa iyo. And let me be honest to you, no? Oil po is not borrowed. Yung oil daw natin is hindi ito napapahiram. May mga kanya-kanya tayong lamps and oil na binigay si Lord. Hindi mo ito pwedeng ipahiram. You cannot rely on someone else's fire. You cannot live off another person's anointing. And the time will come when you will have to stand on your own. And the question is, do you have oil? Ito po yung concern natin. Many are just waiting for revival, waiting for a move of God, waiting for the right moment, but not preparing their oil. Ang problema sa maraming believers o Christians ngayon, laging waiting. Nakalimutan nila yung preparing. Ligtas na nga tayo eh. Tagalangit ka na nga eh. Amen. Okay, hindi na matatanggal yan. No, you are saved. Pero habang ligtas ka, kailangan mo ma-maintain ng maayos yung oil mo. Okay yung nagwe-wait ka, pero dapat nagpe-prepare ka din. So yung oil daw po, it is cultivated in the secret place. Saan? Through your prayer. Yan. Nadadagdagan yung oil mo niyan kapag ikaw ay nagpe-pray. What else? Obedience mo kay Lord. Ayan. Nagle-level up yung oil mo niyan. What else? Your personal encounters with God when no one is watching. Kahit walang nakatingin, wala si pastor, wala yung mga coordinators natin, wala yung mga mentors natin. Basta ikaw alam mo na meron kang maintenance na oil sa buhay mo. Because in the end, it's not the strongest who will remain, but the ones who have enough oil to keep their fire burning. Ulitin ko po. Sa huling mangyayari, hindi kung sino yung pinakamalakas ang matitira. Ang mananatili, ang mananalo. Pero kung sino daw po yung pinagpreparan at merong oil at yung kanilang buhay ay umaapoy. Amen? And last, number 3, stay watchful until the Lord's arrive. Stay watchful until the Lord's arrive. Verse 13, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour.
If you will study this Matthew chapter 25, yung chapter 24 daw po is a very detailed prophecy of Jesus gave about the world's events leading into His second coming. Actually, karugtong na lang ito ng teaching ni Lord sa chapter 24 kung anong mangyayari sa kanyang muling pagbalik o sa kanyang muling arrival. Now, sinasabi ng Bible sa atin is you must stay watchful. Kung paano mo daw binabantayan si crush, kung paano mo binabantayan yung mga update sa Facebook, kung paano mo binabantayan yung mga news, kung paano mo binabantayan yung pagtaas ng gasolina, kung paano mo binabantayan yung pamilya mo, ganun din daw po. Dapat mas higit pang bantayan mo ang pagbalik ng ating Panginoon. So be on alert, be on your guard, and be attentive. Because anytime, pwedeng bumalik na po ang ating Panginoon. Isang malakas sa palakpak para kay Lord. Sa aking pagtatapos, how to stay watchful. 5 bagay lang po. Pastor, anong gagawin ko para ma-remain yung oil at lagi ako maging mapagbantay sa aking sarili? Number 1, fully surrender your life to Jesus. Amen. Kailangan, araw-araw alam mo na 100% yung buhay mo laging nakasurrender sa Panginoon. Hindi 50, tapos pagdating ng Sunday, nagiging 100% ka na naman. Pagdating ng Monday, nababawasan, nagiging 80, nagiging 100% pag Wednesday. Hindi daw ganun. Daily, surrender your life to Jesus. Number 2, increase your prayer life. Kung nagpe-pray ka ngayon, praise God. Pero increase it. Kung nagpe-pray ka lang once a day, why not try twice a day? Kung nagpe-pray ka lang every Sunday, why not try it every day? Kailangan yung prayer life mo nag-increase. Lalo na ngayon. We do not know what will happen to us. Crisis. Actually, may nagsabi nga sa akin, isang businessman, mas malala pa daw tayo sa COVID ngayon. At pag tumagal pa yung mangyayari, delikado. Delikado yung mangyayari. It's very dangerous. That's why, as believers of Jesus, you must increase your prayer life. Lord, tulungan mo kami. Lord, tulungan mo yung president. Lord, tulungan mo yung aming mga leaders of the countries. Wala tayong magagawa. Imbis na ikalabanin natin sila, imbis na sirain natin sila, why not? Ipag-pray mo na lang sila. Amen? Number 3, be with God's people. Being watchful is lagi kang sumama, lagi kang dumikit sa mga tao ni Lord. No? Bakit? Sila kasi makakasama natin sa langit. Alright? Be with God's people. Ngayon pa lang, it's a preparation for us. No? Nagke-fellowship tayo. Bakit? Kasi sila naman talaga yung makakasama natin sa langit. Ano po? No? The unbeliever will stay here. No? The unbeliever ay sasaran ng pinto ng Panginoon. Masakit masarahan ng pinto. Nasara na ba kayo ng pinto? Masakit po masara ng pinto. Kaya ngayon pa lang, dumikit ka na sa mga totoong tao ni Lord. Ay, ito, dikitan ko to. Ay, ito, sama ako dito. Amen? So maganda yun, mayroon kang life group, Sunday fellowship, you go. Sama ka dyan, dikit ka dyan, sali ka dyan. Number 4, win souls as many as you can. Ano pa bang ginagawa natin dito sa mundo? Nakikita mo na nga. Crisis na nga. Nakikita na nga natin that everything is temporary. May kamag-anak ka pa ba? O kapatid ka pa ba? O anak ka pa ba na wala kay Lord? Bring them to Jesus. Sama sila kay Jesus. Sama sila sa church.
No, ikaw, baka gamitin ka ni Lord. Mag-Bible study kayo. Kaya mo yan. No, kaya mo yan. Mag-chapter by chapter kayo. Mag-read kayo daily. Maganda yan. No, you practice it. Huwag kayong umasa lang kay pastor. Huwag kayong umasa lang sa mga life coordinators natin. No, kailangan you stand on your own. Diba ang ganda ng word? May kanya-kanya tayong oil. Hindi ka pwede manghiram ng oil ng iba. Kailangan ayusin mo din yung oil mo, bantayan mo yung oil mo, padamihin mo rin lagi yung oil mo. So you win souls as many as you can. Yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, dalhin sila lahat kay Lord. Mga calisthenics, office boys, lahat office mates, classmates mo, dalhin sila lahat kay Lord. And last, number 5, fill your life with the Word of God. Yan lang po ang pinakamagiging baon natin dito sa mundo. Sabi, heaven and earth will pass away, but my word remains forever. Lahat na nakikita natin, ang gaganda, no? Tesla, BYD, buildings, wow, 5-star hotel, ubos na sa pagdating ng ating Panginoon. Tanggal lahat yan. Sunog lahat yan. Pero ang salita ng Diyos ang may mananatili kailanman. That's why daily, fill your life with the Word of God. No? Hindi puro Facebook, hindi puro Marites, hindi puro crush, hindi puro forma. No? Hindi puro kung ano-ano yung mga iniisip mo, puro katambay, puro kalaro. Stop it or refrain from it. Maganda you fill your life with the Word of God. So while the world is experiencing oil crisis, we believers must preparing our oil. That is, do you have enough oil? Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tatayo po tayong lahat and we will all pray. Hallelujah. Let's sing a song. Thank you, Jesus. Habang nakapikit ka ngayon, I give you time to pray. It's between you and God. And it's time to reflect. Huwag mo na intindihin yung katabi mo. May tanong ako sa'yo. Who are you now? Who are you in the story, in the parable? Are you the foolish? Na laging unprepared, walang pakialam, madaling nahahatak sa mga salita na hindi mo man lang pinag-iisipan yung resulta. Palahingi ka na lang lagi. Hindi ka magtrabaho, hindi ka dumiskarte. Lagi ka na lang umaasa sa iba. Or are you the wise? Always prepared. Alam mo, pinag-iisipan mong mabuti lahat ng mga naririnig mo. Lahat ng mga decisions mo. Pati yung pagtulong mo, pinag-iisipan mo. And right now, we understand. All of us here is like a foolish person. That's why you are here. The reason why we are here, because God wants us to go back fully to Him. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Lord, sa mga mali naming decision. Hindi kami nag-iisip ng mabuti. Hindi namin pinaghahandaan. Naging chill lang kami, Lord. Wala kaming pakialam sa mga nangyayari.
Patawarin mo kami. Savior of my soul. And thank you for your word tonight, this morning, Lord. I confide in you. It was a great reminder through all my darkest moments. for us to be prepared. In you will find my peace. So yung 10 bridesmaid pala na ito, Comfort when I'm weak. it represents you and me. Trust in you, just storm and rage. Hindi pala ito parang kwento lang. Pwedeng ikaw ito or ako. My God. Pwedeng ikaw yung foolish or pwedeng ikaw yung wise. That's why you always prepare. Masakit pasarahan ang pinto. Masakit maiwan dito sa mundo. At mahirap mapunta sa impyerno. It is the worst place. Ang baho, ang init. Pahihirapan ka lagi. Wala kang makikitang maganda. Puro pangit. Puro mga demonyo. The hell is a place for the demons. The only one for me. And the reason why Jesus came into this world is to save you. Pero may gagampanan ka. May tatrabawin ka, may paghahandaan ka. Is what's that? You need to be prepared. I-maintain mo ng maayos yung oil mo. May kanya-kanya tayong oil. May kanya-kanya. The oil is our faith, our relationship to God. Hindi ka pwedeng umasa sa tao. Hindi ka pwedeng umasa sa kaibigan mo, umasa sa pastor. Hindi pwede. Because we're only humans. Kagaya ng foolish, umasa sa mga wise people na kanila bibigyan sila. Hindi pala pwede yun. Our oil is not borrowed. Siya pwede mapahiram. Kaya ikaw i-maintain mo yan, trabahuin mo yan, asikasuhin mo yan. And third, stay watchful. Because anytime our Lord Jesus will arrive. Nakikita mo na ano nangyayari sa mundo. May mga gera na. May mga paghihirap na. Hindi ko pwedeng masabi na ito na yon. Pero sabi ng Bible, sabi niya, he's like a thief na walang nakakaalam ng kanyang pagbalik. That's why you stay watchful. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Can we sing a song? Hallelujah. Lord, I live to Sige, kantahin mo yan kay Lord. Hallelujah. And I long to bring my life an offering. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Tataas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for your word that reminds us today. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-maintain yung aming relationship sa iyo. Lord, yung mga lamps and oil na pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po, Lord, for this parable about the foolish and the wise people. Hallelujah. Thank you, Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, we pray for hedge of protection in the name of Jesus from the wrong people, from the wrong teachings in the name of Jesus. Lord, also we pray for the works of our hands, feet. Lord, mga tinatrabaho at pinupuntahan namin. Lord, may you bless it in the name of Jesus. Also, Lord, we pray for healing. Lord, may sakit sa amin ngayon, fever,
flu. In the name of Jesus, we pray for complete healing. Also, Lord, provision. Lord, marami na naman kami mga expenses. Lord, paano namin maintain yung pambayad namin sa Davao Light, sa Wi-Fi, Lord, pangtulong sa ibang tao, tuition fee. Lord, we believe that you're going to provide in the name of Jesus. Lord, thank you also for the church. Lord, dito mo kami tinuturuan, dito kami nababago, dito mo kami pinagpapala, dito kami natatransform, Lord. May you protect this, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming panandaliwang pag-uwi, paghiwa-hiwalay. Palain mo kami. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Praise God, and God bless po.